Buksan po natin muli ang ating pong mga Bible sa 1 Peter chapter 4. Basahin po natin muli ang verses 1 to 4, 1 to 11 na lang po. 1 Peter chapter 4, verses 1 to 11. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 11. Verse 1. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, and yourselves likewise, be with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Verse 2 kayo po. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of man, but to the will of God. For the time past of our life may suffice us to have what the will of the Gentiles when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominations, abominable idolatries. Verse 4. Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? Verse 6. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to man in the flesh, but live according to God in the Spirit. But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. Verse 8. And above all, there is have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. Verse 10. As every man hath received the gift of even, so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Verse 11. We're together, ready, read. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man is minister, let him do it as of the ability which God give giveth. you, that in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Tayo po lahat ay mukhang pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpupulit ng papasalamat sa gabing ito, Yes. sapagkat tunay na ikaw ay dakila. Dakila ang iyong pong pag-ibig sa amin. Dakila ang iyong katapatan sa amin. Yes. Maraming kaming pagkukulang, mga kasalanang nagagawa. Subalit dahil sa iyong kadakilaan, nananatili kang tapat sa buhay ng bawat isa. Yes. Sa gabi ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Umaasa at nananampalataya niyo kung titigin ang aming pong panalangin. At kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo sa gabing ito. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Salamat Ama, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Dalangin ko po na ang buhay na inyo po pinahiram sa amin. Patuloy ito maging kagamit-gamit sa inyong pong gawain, sa inyong pong kalwalhatian. Yes. Na ang buhay na ito ay huwag masayang sa mga walang kwentang bagay. Na ang buhay na ito ay huwag magamit ng kaaway. Nawa po Panginoon, patuloy po kaming kaawa at kahabagan. Yes. Umaasa sa nananampalataya, inyo po titingin ang panalangin ng bawat isa. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat, ikaw ang aming Diyos na mawain at mapagmahal. Dalangin din po namin sa gabing ito, patuloy mo pong gabayan ang bayang ito, gabayan ang manunukulan po dito. Dalangin po namin na patuloy na maghari sa bayang ito ang kapayapaan, at patuloy na magkaroon po ito ng kaunlaran. Salamat, ikaw ang aming Diyos na patuloy na gumagabay sa amin. Patuloy na nagpo-provide ng aming mga kailangan. Yes. Patuloy na gumagabay sa amin at nagbibigay sa amin ng knowledge at wisdom. Salamat sa pribilehiyo na magamit sa inyong gawain. Salamat pinagkatiwalaan po kami ng iyong pong gawain. Aking binabalik sa iyo Ama lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat at salamat na sa gabing ito ay nakarinig po tayo ng isang special number at si Sister Cyril, I think, pumapasok ka na, no? Wala pa? Next, nandiyan ulit.
Okay, so yan, salamat na kayo po ay nakasama po muli, ano? At sa mga kapatiran na nandito, salamat po na kayo po ay nandito ngayong gabi para sa prayer meeting. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng verse 2, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan. At ang sabi po dito, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Ang title po ng mensahe ng Diyos ngayong gabi na ating pong pag-aaralan, God's Will. Amen. So ano ba ang God's Will? Ano ba yung kalooban ng Diyos? What is God's Will? Mga kapatid, mga minamahal, to worship, to read the Bible, to pray, to give tithes and offering, to share the salvation, to reach people for Christ, it is all God's will. Amen. Lahat po ito ay kalooban ng Diyos. Kaya po ito po ay kalooban ng Diyos. Ang pag-attend ng prayer meeting, ito rin po ay kalooban ng Diyos. That's right. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po ay dapat automatic sa ating lahat. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga ligtas, na dapat ito talagang hindi na pinag-iisipan pa. Amen. Ako ba'y a-attend ng prayer meeting? Ako ba'y sasamba sa linggo? Ako ba'y aawit para sa Diyos? Ako ba'y mag-aakay ng kaluluwa para sa Panginoon? Ako ba'y magbibigay ng aking tithes and offering? Hindi na po ito dapat pinag-iisipan pa. Hindi dapat magdalawang isip ang isang Kristiyano kung ito ay gagawin. So ito po ay kalooban ng Diyos. All of these are God's will. To love one another, ang magmahalan sa isa't isa, forgiving one another, to do good, are God's will. So ang magpatawaran, magmahalan sa isa't isa, gumawa ng kabutihan sa kapwa, ito po ay kalooban ng Diyos. Ang makinig ng salita ng Diyos, ito po ay kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bilang tayo mga Kristiyano, hindi na dapat natin ito pinag-iisipan at huwag tayo dapat magdalawang isip pa kung ito ay ating gagawin. Much people today doesn't care for the will of God. Marami sa mga tao ngayon ay winawalan ng halaga ang kalooban ng Diyos. Yan ang katotohanan sa ating panahon ngayon. Much people today, mga kapatid, mga minamahal, know nothing about God's will. That's right. Hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, to them God's will is not important. To them it is nothing. Yan ang nakakalungkot na sabihin sa ating pong panahon ngayon. Hindi nila iniisip ano ba ang kalooban ng Diyos. Much people today are not asking what is the will of God. Marami sa mga tao ngayon ay hindi nagtatanong ano ba yung kalooban ng Diyos. Much people today are living to do their own wants, not to do the will of God. So marami sa mga tao ngayon nabubuhay sila upang gawin kung ano ang kanilang sariling kagustuhan. Mga kapatid, mga minamahal, we are living in this world. We are giving God, binigyan tayo ng Diyos ng free will, ng mga choices, but not to do our own wants. So maaari tayo po ay mayroong kalayaan na gawin ang isang bagay. Maaari tayo po naririto sa mundong ito, nabubuhay tayo, pero hindi ibig sabihin noon na malaya tayong gawin lahat ng sarili nating kagustuhan. So tayo po ay dapat nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit nakakalungkot mga sabihin, maraming tao ngayon, nabubuhay sila upang gawin ang sariling kagustuhan. So every people in this world, especially the Bible believers, are required to do God's will. Ang mga tao sa mundong ito, lalo higit sa lahat, tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga Kristiyano, ay hinihingi sa atin talaga na sundin, gawin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ito po ang sinabi po ng talata ng salita ng Diyos, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Amen. So malinaw po mga kapatid na sinasabi dito na talagang it is required for us to do God's will. So yun po ang kailangan nating gawin. It is the best thing to do in this world.
So ang pinakamaganda magawa natin sa mundo ito ay yung kalooban ng Diyos. So mga kapatid, we are not living in this world to do everything we want to do. Tayo po ay hindi nabubuhay upang gawin natin ang lahat ng mga bagay na gusto nating gawin. So we are now saved, tayo po ay naligtas, sons of God, tayo po yung mga anak ng Diyos to do the will of God. So tayo po ay naligtas, tayo yung mga anak ng Diyos ngayon upang gawin ang kalooban, mga kalooban ng Diyos. At ang sabi nga po dito sa verse 7, mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo ang inyong Bible, but the end of all things is at hand. So nakikita natin malapit na ang katapusan ng lahat ng mga bagay at ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. But the end of all things is at hand. So mga kapatid, though the end of all things is at hand, we are still required to do God's will. So tayo po ay talagang hinihingi sa atin, maaari nakikita natin malapit ng katapusan. Nakikita natin ang matanda ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Nakikita natin ang mga bagay na yan, nakikita natin ang mga digmaan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Nakikita natin ang mga lindol, mga trahedya. So mga kapatid, mga minamahal, still we are required to do God's will. Amen. Hinihingi pa rin sa atin na tayo po ay talagang sumunod sa kalooban ng Diyos. So maaari nakikita natin ang mga bagay na yan. Pero ganun pa man mga kapatid, mga minamahal, sana saan man tayo naroroon, saan man tayo pumunta, at ang anumang oras ay makita sa atin na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating mga sariling kagustuhan. So yun po ang una, though the end of all things is at hand. Kasi minsan, nakikita natin sa ibang tao, ay malapit na ang katapusan ng mundo, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, gagawin ko na kung ano yung sarili kong kagustuhan. That is wrong. So sana hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, hanggang sa katapusan ng mundo ito, ay makita sa atin na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung, ay, malapit na ang katapusan ng mundo, magpapakasama na ako, gagawin ko na ito. Iinom na ako ng iinom, magsusugal ako ng magsusugal. Hindi po. Okay? So we are still required to do God's will. Pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng verse 14, tinapuan natin ang ating pong Bible sa verse 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is even spoken of, but on your part, He is glorified. So mga kapatid, mga minamahal, pangalawa po na makikita po natin dito, though the enemy persecuted us, we are still required to do God's will. Maaari maraming magagalit sa atin na talagang hindi matutuwa sa ating ginagawa. Pero ganun pa man, we are still required to do God's will. Hinihingi pa rin sa atin ang salita ng Diyos, ng ating Panginoon, na tayo ay magpatuloy sa kalooban ng Diyos. Huwag nating pabayaan, kaya nga sabi po ng talata, that He no longer should live the rest of His time in the flesh to the last of men, but to the will of God. Hinihingi sa atin doon sa natitira sa ating pong buhay, ay talagang ipagamit natin sa kalooban ng Diyos. Katulad po ni na Peter, ni na Paul, at ng mga mananampalataya po ng una, dumanas po sila ng matinding persecution. Nakita nila kung paano pahirapan ang mga mananampalataya ng una. Nakita nila na talagang ang mga tagasunod ni Kristo noong una ay kinukulong at sinusunog ng buhay. But still, they do God's will. Ginawa pa rin nila ang kalooban ng Diyos. Nagtapat pa rin sila sa kalooban ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng salita ng Diyos. Every time na ako po ay gumagawa ng mensahe, ito po ay aking pinag-pray, hinihingi sa Panginoon. Every time na ako po ay talagang gumagawa ng mensahe, nandoon yung aking panghihinayang. Bakit? Sapagkat sayang, hindi napapakinggan ng ibang kapatiran. Sayang sapagkat wala ang ibang kapatiran. So mga kapatid, kaya ang aking pong prayer sa ating lahat, sana
huwag natin mamiss yung pakikinig ng salita ng Diyos. That's right. Huwag natin pabayaan ang prayer meeting. Ito ay kalooban ng Diyos. Ito po ay God's will. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit meron tayong mga persecution, na kahit meron tayong mga kaaway, mga taong nagagalit sa atin, kahit nakikita natin malapit na ang katapusan ng lahat ng mga bagay, we are still required to do God's will. Amen. Then verse 1. 1 Peter chapter 4 verse 1. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, si Kristo ang ating pong Panginoong Jesus ay nagtiis sa laman. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nakita natin na talagang ang ating Panginoong Jesus ay kinoronahan ng tinig, ipinako sa krus. So nandoon po ang kanyang pagtitiis na siya ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, pero hindi niya tinalikuran ang kaloobang ito ng Ama. At ang sabi nga po dito, arm yourselves likewise with the same mind, na tayo din po ay dapat maging katulad ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesus, na tayo dapat maging katulad ng ating Panginoong Jesus, na dapat ay marunong tayong magtiis. And then sabi pa po dito sa verse 12, tinan po ninyo ano pong Bible sa verse 12. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange things happen unto you. Sa ating pong buhay ay hindi nawawala ang mga pagsubok. Maraming pagsubok ang darating sa atin. Pero huwag natin isipin na ito yung mga kakaibang bagay. Verse 13, but rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Tayo ay magalak na isipin natin na ito po ay pakikibahagi natin sa hirap na tiniis ng ating pong Panginoong Jesus, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. And then verse 14 or 16, tingnan niyo po yung pong Bible. Yet if any man suffer as Christ, as a Christian, let him not be ashamed. So kung tayo man ay dumanas ng mga kahirapan ng pagtitiis katulad ng mga Kristiyano, huwag tayo mahiya. But let him glorify God on this behalf. And then verse 17, tingnan niyo po. But the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Then 19, wherefore, let him that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him and well-doing as unto a faithful Creator. So mga kapatid, mga minamahal, so next po dito, though endurance come before us, we are still required to do God's will. Kahit marami pang pagtitiis ang dumating sa atin, ay hinihingi pa rin sa atin ng Diyos na tayo po ay sumunod sa Kanyang kalooban. Gampanan at gawin ang Kanyang mga kalooban. Yun po ang hinihingi sa atin. Katulad nga po na sinabi ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, maraming pagtitiis at dumating sa kanilang buhay. At talagang nababasa natin sa mga talata sa salita ng Diyos. Dumanas sila ng kagutuman, pero still, nandoon pa rin hindi sila sumuko. Alam niyo po, dito sa Bible, the Lord Jesus Christ, our God, doesn't tell us, stop doing God's will when you have a problem. So, hindi sinabi ng Diyos ng ating Panginoon Jesus na kapag may problema ka, tumigil ka na sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. So mga kapatid, ibig sabihin po nito, with or without a problem, we are required to do God's will. Maraming Kristiyano na talagang dumaan sa matinding problema, pero nakita ko sa kanilang buhay, sila po ay nagpatuloy pa rin sumunod sa kalooban ng Diyos. So yun po ibig sabihin nito, with or without a problem, still doing God's will. Hindi sinabi sa atin, tumigil ka na, Brother Edwin, masakit ang iyong katawan, tumigil ka na. Diba? So may problema ka, tumigil ka na, huwag ka nang sumunod. So wala po tayong mababasa sa salita ng Diyos na kapag ikaw ay may problema,
ay tumigil ka na. Amen. So, ibig sabihin po talaga, with or without problem, we are required to do God's will. With or without poverty, we are still required to do God's will. That's right. May kahirapan man o wala, kasi ang ibang tao, sumagana ang buhay na wala sa kalooban ng Diyos. Ang ibang tao nagkaroon ng kahirapan sa kanilang buhay na wala sa kalooban ng Diyos, tumigil sa paglilingkod. So wala pong gano'n na mababasa sa Bible na kapag may kahirapan ka, ay lumayo ka muna, huwag mo nang gawin ang kalooban ng Diyos. So with or without poverty, with or without problem, we are still required to do God's will, with or without persecution. Mayroon nang umuusik sa atin o wala. So, ang iba, nakaranas lamang ng konting persecution na wala na, tumigil na. So sa buhay po natin, may pag-uusig man o wala, still, we are required to do God's will. So ang pagsamba, pag-attend ng prayer meeting, pag-aakay ng kaluluwa, pagbabasa ng Bible, pag-pray, pagbibigay ng ating tithes and offering, pagpapatawad, paggawa ng mabuti sa kapwa, ibigin ang iyong kaaway, ito po ay kalooban ng Diyos. So yan po ang mga kalooban ng Diyos. So with or without prosperity, kung hindi ka man, sa tingin mo, hindi ka pinagpapala, sa tingin mo, hindi gumaganda ang buhay mo, pero still, we are required to do God's will. Amen. So with or without prosperity, ang pagpapala hindi po basihan ng mga material na bagay sa That's mundo right. ito. Amen. Nasasabihin natin na hindi ako pinagpapala ng Diyos kasi wala akong kotse. Hindi ako pinagpapala ng Diyos kasi wala akong magandang sapatos. Wala akong magandang cellphone. Hindi ako pinagpapala ng Diyos. Titigil na ako sa pagsunod sa kanyang kalooban. That's wrong. Amen. So hindi po iyan sapat na dahilan para tayo ay lumayo sa kalooban ng Diyos para hindi natin gawin ang kalooban ng Diyos. So with or without prosperity. Kasi ang mga alagad, masasabi ba natin na talaga sila? So hindi natin nakita sa mga alagad yung magandang bahay. Hindi natin nakita sa mga alagad yung malaking sweldo. Hindi sila tumanggap ng malaking pera sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sila nagkaroon ng magandang sasakyan. Hindi sila nagkaroon ng magandang bahay sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. But still, they do God's will. Amen. Ginawa pa rin nila kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, with or without prosperity, we are still required to do God's will. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos sa atin. And then, makikita din po natin sa buhay ng mga alagad, with or without partner in life. Naisipin pa rin ano. Pasok. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, tunay naman yun. Ay dito ba sa Bible, sa buhay ni Peter, dito sa sinulat ni Peter, nabanggit ba ang kanyang asawa? Doon sa Matthew, nabanggit na may asawa si Peter. So, si Pablo, nabanggit ba na siya mayroong kasama sa paglilingkod? Sino kasama niya? Paul and si Silas. Diba? Yun ang nakasama niya. Si Silas. So mga kapatid, mga minamahal, with or without partner in life, we are still required to do God's will. So yun po ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the Lord our God doesn't tell us to stop. Hindi sinabi sa atin ng Diyos na kapag may problema ka, kapag wala kang pagpapala, kapag may kahirapan ka, kapag wala kang partner sa buhay, ay tumigil ka na. Diba? So, wala akong nabasa ganun sa Bible. Ano, Brother Jason? Kaya nga yan, si Brother Jason, hindi man niya nakakasama kanyang mahal sa buhay dito, nagpapatuloy siya. Diba? So, with or without partner in life, we are required to do God's will. Many Christians today are refusing to do God's will. Marami sa mga Kristiyano ngayon, hindi na pinapahalagahan, tinatanggihan na ang kalooban ng Diyos. Hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos.
Many Christians today are not giving importance in the will of God. Marami sa mga Kristiyano ngayon talagang hindi pinapahalagahan. Ang pinapahalagahan nila ang kanilang damdamin. Ang pinapahalagahan nila ang kanyang sarili. Ang pinapahalagahan nila ay yung kanilang mga kagustuhan. Yun ang maraming Kristiyano ngayon. So mga kapatid, yan po ang ating panahon. Many Christians today are now living like unbeliever. Marami sa mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay katulad ng mga hindi mananampalataya. Many Christians today are now living like ungodly. Nagpapakilalang sila'y Baptist Christian, pero anong buhay nila? Nagbibisyo. Anong buhay nila? Katulad din ng buhay ng mga hindi maka-Diyos. Sad to say, but it's true. Maaaring malungkot na sabihin, nakakalungkot sabihin, pero ito ang totoo. Many Christians today are not giving importance in the will of God. Hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang kalooban ng Diyos. Yan po ang malungkot na katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa buhay po natin, kahit mayroon tayong problema, kahit mayroon tayong kahirapang pinagdadaanan, pag-uusik at hindi man tayo dumaranas ng kasaganaang na material na bagay, sana piliin natin na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. So mga kapatid, if someone are not doing God's will, though they are successful, maaari sila po ay para sa mundong ito, para sa kanilang sarili, sila yung pinakamatagumpay sa mundong ito, though they are prominent and prosperous. Maaari sila sikat sa mundong ito. Maaari sila ay talagang pinakamayaman sa mundong ito. If someone are not doing God's will, I'm not happy for them. Kung ang isang tao, maaari siya'y sikat, pinakamayaman sa mundong ito, pinakagwapo sa mundong ito, pinakamaganda sa mundong ito, pero kung hindi naman niya ginagawa ang kalooban ng Diyos, I'm not happy for them. Hindi ako masaya para sa kanila. Masaya ako sa isang tao na kahit walang-wala siya, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Masaya ako sa isang tao na kahit siya yung pinakamahirap sa mundong ito, pero sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun po ang aking kagalahan. Kaysa naman doon sa taong pinakamayaman na, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino sa buong mundo, pero kung hindi naman ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ako masaya sa kanya. Maaaring ang isang tao ay talagang summa cum laude. Di ba? Maaaring ang isang tao ay talagang pinakamatalino na sa buong mundo. Pero kung hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos, it is nothing. Siya ang pinaka-miserable ng buhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda kung susundin po natin ang kalooban ng Diyos. Ito ang hinihingi sa atin na talagang tayo ay ligtas, tayo mga anak ng Diyos, we are required to do God's will. Ito ang pinakamaganda na magagawa natin habang narito tayo sa mundo. It is the best thing to do. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang Hebrews chapter 10, verse 7 and 9. Hindi ko po ito tatapusin ngayon at ito po yung ating itutuloy by next Sunday. Sapagkat hahaba po ng sobra. Alam kong kayo gutom na. Diba? So meron po itong part 2. So Hebrews chapter 10 verse 7 and 9. Tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa Hebrews chapter 10 verse 7 and 9. Nandiyan na ba kayo? Say amen? So verse 7. Sabi po ng mga talata ng salita ng Diyos sa verse 7, Then said I, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Ang Panginoon Jesus, mga kapatid, mga minamahal, siya po yung Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, at dumating po siya dito sa lupa upang gawin ang kalooban ng Diyos.
Yan ang ating Panginoong Hesus, na siya ang anak ng Diyos, pero ipinakita sa ating hindi siya nag-complain, hindi siya nagreklamo na ginawa ang kalooban ng Ama. Maraming Kristiyano ngayon na talagang hindi pa nga nagagawa ang kalooban ng Diyos, nagre-reklamo na. Di ba? At talagang kalooban na ng Diyos ang pinagagawa sa Kanya, nagre-reklamo na. Yan ang nakakalungkot na kalagayan ng ating panahon, ng ating mundo ngayon. Samantalang ang Panginoon Hesus, hindi nagdalawang isip na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero ang mga Kristiyano ngayon, nagdadalawang isip pa. Para pag minsan, ang mga Kristiyano ngayon, kung walang lagay, ang lagay di ba? Kung walang lagay, wala, hindi gagawin ang kalooban ng Diyos. So verse 9, sabi po dito, Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. Dumating ang Panginoon Hesus dito sa lupa upang sundin ang kalooban ng Ama, hindi ang kanyang sarili kagustuhan. He take it away the first, that he may establish the second. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 26. Ano ang prayer ng Panginoon Hesus? Ang Kristiyano kapag nag-pray parang demanding. Diba? Pero ang Panginoon Hesus, sabi po dito sa Matthew chapter 26, verse, tingnan po natin, sa verse 39, And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. So, Panginoon Hesus sa kanyang pag-pray, sa kanyang paghingi sa Ama, makikita natin kalooban ng Ama ang dapat masunod. Eh minsan ang Kristiyano pag nag-pray, minamadali pa ang Diyos. Diba? At minsan ang Kristiyano kapag nag-pray, binibigyan ng kondisyones sa Diyos. Ama, ibigay mo ito sa akin at ganito ang gagawin ko. May kondisyon. Pero ang Panginoon Hesus, laging kalooban ng Ama ang nais na mag-anak sa kanyang buhay. Kaya sa ating pong buhay, kapag tayo pinag-pray, lagi natin pag-pray kalooban ng Ama ang mangyari sa atin. So yun po ang ating pong Panginoong Hesus, na talagang kalooban ng Ama ang nais na masunod sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa buhay po natin, habang naririto tayo sa mundo, na talaga sinabi ng Bible that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Na habang naririto tayo sa mundong ito, sikapin natin na masunod kalooban ng Diyos. So, tayo po, kung tayo po'y susunod, basahin natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 2, verse 11 ba, kung di ako nagkakamali, or 13. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 2, verse 14. Yan. Do all things. So, gawin natin ang lahat ng mga bagay, ang kalooban ng Diyos, without murmuring and disputing. So, walang bulong-bulong, walang pagtatalo, walang reklamo. Do all things. Let all your things be done with charity. So, mga kapatid, mga minamahal, ito ang sakit ng Kristiyano. Kalooban na ng Diyos ang gagawin, pero nagbubulong-bulong, may reklamo, may complaint. Sa ating pong buhay, kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos without murmurings and disputings. Kasi sa Diyos tayo naglilingkod. At nakikita ng Diyos lahat ng ating ginagawa. So kung tayo po ay magre-reklamo, may complaint tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pananagutan natin ito sa Diyos. Diba? Sa Diyos tayo mananagot. Kaya habang naririto po tayo sa mundo, the best thing to do is God's will. Yan ang pinamaganda nating gawin, ang kalooban ng Diyos. To God be the glory, tayo po'y tumayo.
Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyong pong banal na salita. Ipinakita sa amin ng aming pong Panginoong Hesus na kahit alam niya siya po'y mahihirapan, kahit alam niya na siya po ay magpapasa ng krus, alam ng Panginoong Hesus na siya ay hahamakin, lilipakin, na siya po ay sa kanyang kahirapan walang tao na tutulong sa kanya. Nakita namin sa kanyang pong buhay na pinili pa rin niya sundin ang iyong kalooban. Kaya sana sa amin din pong buhay, sa amin pong paglilingkod sa inyo, may kahirapan man o wala, may pagpapala man o wala, may problema man o wala, piliin namin na sundin pa rin ang iyong kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan. Sa aming pong buhay habang kami po ay naririto sa mundong ito, nakikita namin na talagang malapit na ang katapusan ng lahat ng mga bagay at ito rin po ang sinabi mo po sa inyong banal na salita. Ito yung oras, ito yung panahon, ito yung araw upang ibigay namin ang aming pong the best sa aming pong paglilingkod. Sana sa aming pong buhay, patuloy mo kaming paalalahanan na huwag kaming mapagod, huwag kaming magsawa na sundin ang iyong kalooban. Sapagkat ito ang pinakamaganda sa lahat habang kami po ay naririto sa mundo ito. Gawin ang iyong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. Nawa po Panginoon, patuloy kaming maging gagamit-gamit sa pag-aakay ng kaluluwa at makita kami, matagpuan kami sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus na sumusunod sa iyong kalooban. Salamat po Ama, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.